Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Kung hindi po sa Spirit of Revelation, hindi po niya pagpapasyahan na pakasalan si Maria. At kung hindi rin po sa Spirit of Revelation, hindi tatangkilikin ni Maria ang pagbubuntis. Dahil ang magbuntis na walang asawa, ang hatol sa kanilang panahon, sang-ayon sa kanilang kaugali-galian ay kamatayan. Pero dahil sila may kapahayagan, kahit ano ang mangyari, maninindigan sila doon sa natanggap nilang kapahayagan. At hindi biro, dahil tinutupad ng Diyos ang isang kapahayagan na ang birhen ay maglilihi at magdadalang tao. At nangyari ito kay Maria. At pagsubok ng mga pagsubok, nag-utos ang Roma na sa panahong yun ng taglamig at kabuwanan ni Maria, kailangan sila'y magpatala sa Bethlehem dahil ang census ay isasagawa. 70 miles ang layo sa kanilang bayan. At ang sabi ni Maria, hindi ko kakayanin. Baka mapaanak ako sa daan. At ang sabi ni Joseph, ako ang bahala sa iyo. Hindi kita pababayaan. Para matupad ang kapahayagan na ang Hesukristo'y ipapanganak ay sa Bethlehem. Laging kung atin pong uunawain sa ating sariling isipan, marami po tayong ikalilito. Sapagkat hindi natin alam yung sakdal o yung perpektong kalooban ng Diyos. Pero alam niya. Kaya siya po ang nagsasaayos nung kaganapan ng kanyang sakdal na kalooban. At nangyari na sa isang sabsaban, dahil puno ang mga hotel, hindi sa walang pera sila, walang bakante. At isinilang si Jesus ang ayon sa nasusulat sa isang sabsaban. At kung papansinin po natin, ang lahat ng pangyayari ay sang-ayon sa nasusulat. Kahit po sa personal nating buhay. Kung tayo lamang po ay magiging matalino, nasiyasating mabuti ang kasulatan, out of the or from the volume of this book are written everything about us. Nakatala po ang lahat ng tungkol sa atin dito sa Biblia. Kaya kung tayo po ay magiging matalino, mai-enjoy po natin ang bawat bagay na hindi natin nauunawaan. Kaya nung gabing tahimik, isinilang ang sanggol. At ang sabi sa awiting Tagalog, natanaw na sa silangan. So atin pong gunitain ang kanyang kapanganakan. Alalahanin po natin na siya ay ipinaglihi ng isang birhen. At siya po isinilang sa isang sabsaban. Ang Diyos nakataas-taas ang dumating sa ibabaw ng lupa na isang sanggol at sa hamak na sabsaban. At lahat ng mga anghel sa kalangitan ay nag-awitan ng nag-uumapaw na kagalakan. Sapagkat ang tunay na napakagandang nangyari ay ang pagsilang
ng Panginoong Hesukristo. Yun yung kagalakan. At ang pangalawang napakaganda at dakilang nangyari sa ibabaw ng lupa ay ang kanyang kamatayan, pagkalibing sa libingan at pagkabuhay na maguli pagkalipas ng 3 araw. At ang kanyang pag-akyat sa langit na nagbigay ng hudyat na ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay nilakipan ng kapangyarihan. Mawawala ang kamalasan sa buhay, mawawala ang matumal na negosyo kung ito ay iyong pagbubulay-bulayan. Meditation is speaking to oneself loudly the Word of God. Even though it will take 1,000 times na inuulit-ulit mo ito until a mighty miracle take place. Huwag kang hihinto sa pagbubulay hanggat hindi nangyayari yung iyong binubulay. Continue on meditating, continue on declaring to yourself that God has removed evil away from your life. That is written word. Do not agree with your circumstances. Let the word of God be that things that will be a standard for how you will live. The standard is that the name of Jesus is all-powerful. Lahat po ng kapangyarihan ng buong langit ay nasa pangalang Jesus. Kaya kapag ipinahayag mo ang pangalang Jesus, lalo na't inawit mo ang pangalang Jesus, grabe po ang kapangyarihan na naruroon. Because in the name of Jesus is wisdom, riches, power, redemption, everything. So when you declare the name of Jesus, you are declaring who Jesus is. Kaya sabi po ng Revelation 5, verse 11, Revelation 5:11, and I beheld and I heard the voice of many angels round about the throne and the beast and the elders, and the number of them was 10,000 times 10,000, and thousand of thousand. At verse 12, saying with a loud voice, worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. So when you speak of the name of Jesus, you are receiving power. You are receiving riches. You are receiving wisdom. You are receiving strength. You are receiving honor. You are receiving glory. And you are receiving blessing. Amen. I can do all things through Christ who gives me strength. Through our God we shall do valiantly, for He it is that shall tread down our enemies. At laging tandaan mo po, si Jesus ang ulo at tayo ang bahagi ng katawan, and the head cannot work apart from the body. At ang sabi po ng Biblia, at ang mga demonyo at ang diablo at si Satanas inilagay niya sa ilalim ng sakong ng anak. At alam mo ba kung sino ang sakong? Ang sakong mo, ang sakong ng Panginoong Jesus. So Satan is under your feet. Just speak the name of Jesus and cancer will be gone. Amen po ba? Just speak the name of Jesus. At aalis ang kahirapan sa iyong bahay. Nawa po ito'y matutunan mo. Dahil inilagay ng Diyos ang lahat ng kanyang buong kapangyarihan sa simbahan. At ikaw at ako ang simbahan. Hallelujah. Kaya nga po, pag nag-utos ang Diyos, sundin mo yan. Dahil ang utos niya laging imposible. Tayo po ang gusto natin, yung kaya nating isipin. Kaya ang plano natin ay mababa. Pero napakalaki po ng Diyos. Even you receive the biggest blessing in your life,
there is much more bigger blessing in the heart of God. Mas malaki dun sa akala mo. Kaya nga po, walang tigil at walang humpay. As children of God, you are blessed. And no one can curse you. Amen? Anyone who curse you will be cursed. Because you are blessed of God because of Jesus Christ. Kaya wag ka nang mag-isip pa ng kung ano-ano. Basta tandaan mo, ang susumpa sa iyo, isusumpa ng Diyos. Ang magpapahirap sa iyo, pahihirapan ng Diyos. Dahil ikaw ay bahagi ng katawan ng Panginoong Hesukristo. Nawa po tayo ay maging matalino. Sapagkat nasa iyo na ang lahat ng iyong hinahanap. Ang pagkakamali lang ng marami kung saan-saan hinahanap. Pero ang lahat ng pagpapala mo, alam mo kung nasaan? Nasa iyong puso. At ang sino mang magsisiyasat sa kanyang puso ay matutuklasan niya ang mga inilagay ng Diyos sa ating puso. Kaya nga po ating unawain. Sa Jeremiah 29, verse 13. And you shall seek me and find me when you shall search for me. So paano mo hahanapin ng Diyos? Ano ang gagamitin mo? Paa? Kamay? Hindi po eh. When you shall search for me with all your heart. Hallelujah. Kaya pag ikay naghahanap sa Diyos, tumungo ka. At hanapin mo ang Diyos sa iyong puso. Dahil ang Panginoong Jesus ay nasa iyong puso. Kaya nga po ang awitin ni David, pure heart, that's what I long for. Kaya nga po, yung puso mo, ano po, iyo pong alagaan yan. Dahil ang puso po ay bumobomba sa physical po, ano po, ating tingnan ang spiritual na puso at ang natural na puso. Ang puso po ay nagbobomba para sa blood circulation. At doon po sa lungs, makikita po natin na doon po ay merong nakakonektang arteries at veins. At isang mahiwaga sa baga ng tao. Dahil doon po daraan ang hangin para sa engineering terminologies po, yun pong supply ng tubig para sa cooling tower. Dahil yun po'y magiging mainit, palalamigin po uli yung tubig para muling painitin. At ang intention po doon sa pagpapainit na yun para makuha yung mataas na init doon sa steam. So muli yung idadaan sa cooling tower, para katulad din ng baga ng tao. At yun po isa natural. Sa spiritual po ay kapag ang puso mo ay puno ng mga pangako ng Diyos, yung pangako ng Diyos ang iikot sa iyong buong buhay. Hello? At yung pangako ng Diyos ang mamumuo sa iyong isipan. At kapag ito pong cycle na ito ay nagpapatuloy, darating ka sa punto na ikay nag-uugat na sa pag-ibig at ikaw na ay grounded sa pag-ibig. Nang ibig sabihin sa puso mo, yung pag-ibig mo sa Diyos ay napakatindi. At yung pag-ibig na iaabot sa iyong utak at magkakaroon ka ng matinding pag-ibig sa iyong isipan sa Diyos at hindi ka magigiba ng anumang mga pagsubok. Why? Because you are rooted and grounded in love. At tandaan mo, ikaw ay sanga lang. I am only a branch. Pero siguradong mamumunga ko dahil sigurado ang ugat natin. Mamumunga ka ng husto. Kaya hindi pwedeng hindi ka magtagumpay. Lagi kang magtatagumpay. Pero laging hanapin mo kung ano ang inilagay ng Diyos. Every day, may inilagay ang Diyos na karunungan sa iyong puso. Amen? Purihin ang Diyos. At maaaring nag-iisip ka,
kung bakit wala pang dumarating na pagpapala sa iyo. At marahil ay ganito na ang panalangin ng iba, Diyos ko, hanggang kailan po darating? Mag-25 na po. Paano po yung pambili ko ng refrigerator? Paano po yung baguhin mo ang panalangin? At mag-isip ka kung sino ang iyong ririgaluhan. Ano man ang iniregalo mo sa pinakaaba mong kapatid, ito'y ginawa mo sa Panginoon. Kaya ngayong Pasko, mapupuna mo, pag pansarili, mabagal. Pero pag para sa iba, pabilis. Amen po ba? Kaya pag sinabi mo, magluluto ako ng masarap para mag-enjoy yung kakain ito, bibigyan ka ng Diyos ng kakaibang karunungan bilang chef. Amen? At magugulat ka sapagkat marami ang ngingiti habang sila'y kumakain. Dahil a wisdom from above na nasa puso mo ng matagal, magiging kang kakaiba ang kahusayan. At tandaan mo, linikha tayo ng Diyos at hindi siya makagagawa na wala ka. Because Jesus is the head, we are the body. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, napakahalaga mo pala sa ulo. Napakahalaga mo sa ulo at ang ulo ay ang Panginoong Hesukristo. Good evening po. So, magpapatuto po ako kasi gusto ko lang po ibalik yung pasasalamat sa Panginoon. Actually, kanina pinagsalita na rin po ako ni Bishop dun sa meeting pa lang. So, ayun po. Mas maganda po kasi sigurong magpasalamat sa Panginoon sa harap ng publiko kasi gaya ng ginawa niya, in public din naman yung pagbibigay ng blessing ng Panginoon. Actually, pinagpapasalamat ko sa Panginoon yung magmula nung bata ako na napunta ako dito sa simbahan na to hanggang sa dumating ako sa kolehiyo. Actually, graduate po ako nitong March sa civil engineering po from UST. And then, gusto ko ipagpasalamat Cum laude, ano? O summa? Cum laude po. Cum laude. Isa po ako sa honor ng CE doon sa USTE. And then, maliban po doon, gusto ko pong ipagpasalamat sa Panginoon kasi nung board exam, nitong last Saturday and Sunday po, sinamahan ako ng Panginoon. And nitong last Thursday ng gabi, pumasa na din po ako nung nakita ko sa result. So, full-fledged civil And engineer. so, by parang Tuesday ata, may filing na po nung sa lisensya. So, yun po. So, maliban po doon, gusto ko pong makita ninyo yung pagsama ng Panginoon sa akin. Nagsimula yun nung bago, yung sa buong review na nakita ko, yung magulang ko na, yung sakripisyo sa akin. Kasi pag nagte-text ako na, mama, stress na ako. Umuwi ka dito. Ganyan, pauwiin ako. Manggagaling pa ako sa dorm. So, sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi kung tutusin, matanda na sila. Tapos ganun pa rin po yung pagsama nila sa akin. Tapos yun po. Tapos maliban doon, yung mga nangyari pa nung review po, yan, parang may boyfriend po kasi ako noon. We were actually 4 years and 1 month nung time na yon. Pasimula yung review. Talagang, doon pa nakakita ng iba. So, nakipag-break. Opo, sa madaling salita po siya po yung iniwan siya ng boyfriend niya. Sabi ko, bakit ngayong review ko pa? Sabi ko, nung review mo naman, di naman kita iniwan, di ba? Tapos yun. Pero baka may malaking plano nga po yung Diyos. So, yun na lang yung tiningnan ko. Actually, nagpupumilit pa ako kay mama noon. Sabi ko, mama, pupuntahan ko. Tapos, sabi niya, magkamagahabol. Tapos yun, nung nakita ko nang umiyak si mama noon, kasi talagang aalis ako nun sa bahay eh. Sabi ko, mama, pupuntahan ko. Sabi niya, hindi, tapusin mo. Opo. Tapos si mama noon, parang mapapaluhod na, umiiyak.
dun, yung nakita ko yung gumanon yung nanay ko sa akin. Oo nga naman, ba't ko hahabulin? Tapos yun. Tapos yung during the exam naman po, yung nakakatawa dito. Yung unang araw po kasi, actually 3 subjects po yun. So, nung Sabado, nung December 6, yung Mathematics, Hydraulics, and Geotechnical Engineering. So, yung unang subject po, okay naman, 8 to 1 siya. Natapos ko siya ng 11:30. Tapos, yung pangalawang subject naman po, medyo okay pa din po. So, yung time niya is parang 2 p.m. to 6 p.m. Sakto lang yung oras, natapos naman po. Pagdating nung second yung last day po, yung structural engineering na po, naiyak na ako kasi sabi ko parang sa 1 to 50, puro laktaw yung ginawa ko. Yung tipong 1 to 3 masasagutan ko, pagdating ng 3 to 6, wala na naman. Pagdating ng number 6 to 9, may sagot ako. As in, yung parang may laktaw nga po. Tapos sabi ko, ano ba yan? Panginoon, Lord, yung 1 to 50 na yon puro laktaw. Binilang ko kung ilan pa lang yung nasasagutan ko. Siguro mga naka 27 pa lang ako sa loob ng 50 items. Tapos may nakita pa po ako. 2 hours pa lang po yung time na nako-consume, may nagpasa na po ng papel. Sabi ko, Lord, susuko na ba ako? Parang marami na po kasi nagpapasa, parang suko na, ayaw na ata. Tapos yun po, sabi ko, Lord, samahan mo ko. Tapos nung moment na yung number items 50 to 100, hala, dun nilagay yung mga kaya naman palang sagutan. Parang nilagay po nila yung kayang sagutan sa dulo. So sabi ko, Panginoon, sobrang salamat kasi dun ko na-secure from 50 to 100, napapasa na talaga ako. So lumabas po ako nung last day, as in masaya ako kasi alam ko na. Sabi ko, ay, amoy lisensya na to. So talagang results na lang. So yun po yung binabalik ko sa Panginoon. So ganun din po, kung paano kayo bless ng Panginoon, ganun niya rin po siya pasalamatan. Kung ginawa niya yun sa inyo in public, why not do it in public too, yung pagpapasalamat sa Kanya. Amen. Sa Panginoon pa mataas na papurit pagsamba. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Purihin ang Diyos, tunay po na napakabuti ng ating Panginoon at sa natapos na mensahe, natugon ng Diyos ang panalangin na kayo ay mapagpala. At laging tatandaan natin na ang salita ng Diyos ay napakahalaga dahil ito ay hindi nagbabago. At para madala natin ito sa lahat ng tao, maraming paraan at ang isa ay sa pamamagitan ng broadcast sa telebisyon na kung saan kayo ay nagkaroon ng pagkakataon na makarinig ng pagtuturo. At nais kong kayo ay ilagay sa isang katayuan na matatag at umuunlad. At ito ay kailangang ating maunawaan batay sa salita ng Diyos. Sa 2 Corinthians 9:11, being enriched in everything to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God. Dito ay makikita natin ang isang patuloy na kalagayan ng bawat Kristiyano na siya ay pinauunlad at pinasasagana at pinayayaman sa bawat bagay. At hindi basta pangkaraniwang pagunlad, kundi masagana, enriched to all bountifulness. At ano ang layunin nitong pag-unlad na ito, na itong pananaganang ito, at ito habang ating ginagawa, mananagana tayo. At ang magiging bunga nito, maraming tao ang magpapasalamat sa Diyos. Kaya't yung inyong maibibigay na suporta financially sa gawain ito ay maghatid ng maraming pagpapasalamat sa pandinig ng Diyos dahil marami ang makaririnig ng mensahe tungkol sa Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng Kanyang salita. Kaya maganap at mangyari as you give to this ministry, this will be used so that we can spread the wonderful Word of God. So I will pray that you will receive enrichment to all
fullness in all areas of your life. At dalangin ko na maranasan ninyo itong kasaganang ito when you give. O Diyos na dakila amang makapangyarihan, ilagay mo sa puso ng lahat na ang kanilang pagkakaloob sa gawain ito ay maghatid sa kanila ng pag-unlad sa lahat ng bahagi ng kanilang buong buhay at ito'y mananagana lahat ng kanilang maipagkakaloob upang ang pangangaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng palatuntunan ito ay malawak na magpatuloy at maabot ang maraming kaluluwa at ang hatid at magiging bunga ng kanilang pagkakaloob, marami ang magpapasalamat sa Diyos. Kaya dalangin ko na lahat ay maabot ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng palatuntunan ito at pagpalain mo ang bawat magkakaloob sa gawain ito financially at magkaroon sila ng kasaganaan, katuwaan, kagalakan at sobrang kaligayahan sa pagkakaloob. Mangyari ito ngayon sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. As they give, let them experience joyfulness, gladness, and happiness in their giving for your glory in Jesus Christ's name. Amen and amen. Paanyaya sa lahat ng ating mga taga-subaybay para sa ating Friday Night Revival Meeting sa darating na March 6, March 13, March 20 at March 27. Maranasan ninyo ang dakilang pagkilos ng banal na spirito at makita ang kagilagilalas na pagkilos ng Diyos sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Sawa ka na ba sa iyong mga napapanood ng mga negatibo at pangit na balita? Narito ang alternatibo, ang Great Day to Live na mapapanood sa Beam Channel 31 sa inyong local antenna, mapapanood sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas at sa ilang mga cable operator system na nagdadala ng palatuntunang ito sa pamamagitan ng Trinity Broadcasting Network. Mapapanood niyo po ang ating mga programa Lunes hanggang Huwebes, alas 9:30 ng gabi, at tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi, at araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa Church Channel via satellite at ilang mga cable operator system sa buong Pilipinas at karatig bansa sa Asia. Lunes hanggang Sabado, sa ganap na alas 12 ng hating gabi, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Ating ipapahayag na si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan at ang aming dala ay laging mabuting balita. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa dahil halaga, kabuuan ng operasyon, dala ng mag-asawa, nakangiti pa. At sabi ko ay tayo magkasundo. Pinaulit-ulit ko po, sigurado ka ba sa narinig mo? Sigurado daw. Kaya ngayong marinig ko ng sigurado, normal na ang iyong mata. Amen. Hallelujah. Ang Diyos po ang maparangalan at maluwalhati. Ang laging tutularan natin ay ang Panginoong Jesus. At kung nagbabasa tayong lahat ng Biblia, ano ang ginawa niya nung sila ay nasa gitna ng dagat at bumabagyo at napakalalaki ng alon? Ano ang ginawa niya? Siya ba ay nahintakutan? Inutusan niya ang bagyong tumahimik. Sa salitang Pilipino, ginugulo mo ang aking pagtulog. Tumahimik ka dyan, bagyo. Yun po si Jesus. At maaari sabihin mo si Jesus yun. Aba, ikaw nga ay katawan. Siya ang ulo, kaya hindi pwedeng maghiwalay ang ulo at ang katawan. Kaya kung sinabi ni Jesus yun, pwede mo ring sabihin.
anuman ang iyong sasabihin at hindi ka mag-aalinlangan at paniniwalaan mo na ang iyong sasabihin ay mangyayari, ito ay mangyayari. Kaya si Brother Edgar, si Sister Chris, ay nagpahayag, ipapasa niya, ibabalik ang kanyang, hindi po hinihiling yun, ipinapahayag po yun dahil kailanman ay hindi siya nagkadiferensya ang may kagagawan ay ang kaaway. Kaya pag iyong pinalayas ang may kagagawan at siya na may walang magagawa dahil sa pangalan ni Jesus, susunod siya. Dahil takot si Satanas sa pangalan ni Jesus. Manalangin tayo. O Diyos na dakila amang makapangyarihan, ibig po naming maranasan ang iyong pagkahirang sa amin. Dahil ito po'y huling panahon at naghahanap ka ng mga lalaki at babae na lubusang ang pag-asa at tiwalay sa iyo lamang. At ibig naming mabuhay sa iyong ipinahayag na mapalad ang sinumang aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. Kaya binibilang ko ang aking sarili, sabihin mo, binibilang ko ang aking sarili na napakapalad dahil ako ay aba at walang inaasahan kundi ang Diyos. Kaya iyong bantayan na ang limpak-limpak na pagpapalang bubuhos sa iyo dahil ang pag-asa mo lamang ay ang Diyos. O napakabuti po ng Diyos. Kaya't kung atin pong titingnan at ating uunawain, kasama mo lagi ang Diyos. At ang kamay ng Diyos ang nagdadala sa atin sa mga tagumpay. At ang karunungan ng Diyos ang namumutawi sa ating mga bibig. Kaya ikaw ay labis na kinatatakutan ni Satanas. Hindi dahil sa iyo, kundi dahil si Jesucristo ay nasa iyo. Si Jesucristo nasa iyo ang kinatatakutan ni Satanas at huwag kang matatakot kay Satanas, huwag kang matatakot sa gaano mang karami ang demonyo. Dahil 1/3 ang demonyo, 2/3 ang mga mapupusok na anghel ng Diyos. Ang itinakwil lamang ay 1/3 ng total population of angels in heaven. Kaya anong match nun doon sa 2/3 na natirang tapat sa Diyos? Kaya lamang pa rin tayo. Amen? Kaya wala tayong talo. At laging tandaan mo, kikilos ang mga anghel if you speak the name of Jesus. Kaya laging in the name of Jesus, in the name of Jesus. Laging ipahayag mo yun, in the name of Jesus. Amen? In the name of Jesus. Then declare to your business, in the name of Jesus. Declare in your house, in the name of Jesus. Saan ka man pumaroon, declare in the name of Jesus. Amen? At ikaw ay laging pagtatagumpayin. Kaya para lalong magliwanag sa atin ang in the name of Jesus, ating pag-usapan itong love letter of Paul to the Ephesians. Ang liham ng pag-ibig ni Pablo sa mga taga-Epeso. At kung ating unawain ang Ephesian Church, ang pinagsabihan ng Panginoon, I have somewhat against you, hindi sinabing something. Ating tingnan sandali sa Revelation 2 at siyasatin natin sa verse 4. At ang sabi po doon, nevertheless, I have somewhat, hindi sinabing something. Malaki po ang pagkakaiba sa somewhat sa something. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Kung titingnan po natin yung what ay tungkol sa ano. Nevertheless, I have somewhat. So merong bagay na ang Panginoong Hesukristo ay nasa kanyang puso laban sa mga Kristiyano sa Efeso. Because thou hast left thy first love. Sapagkat iniwan ninyo ang una ninyong pag-ibig. At kung titingnan po natin ang buong Biblia po from Genesis to Revelation, the theme is love. Ang 11th commandment, love one another as I have loved you. Kaya kapag ikaw po umiibig, walang taong sisirain ang iyong pag-ibig, kundi ang pag-ibig laging nakakabuo.
Kaya pag nagsentro tayo sa pag-ibig, because tayo po ay love slave ng Diyos, pag nagsentro tayo sa pag-ibig, walang hindi natin mapagtatagumpayan dahil ang umiibig ay laging magtatagumpay. Ang dakilang utos ay ibigin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip, buong lakas. Kaya kailangan po pag-ibayuhin mo ang pag-ibig sa Diyos. Gusto mo ng promosyon? Mag-alab ka sa pakikipag-ibigan mo sa Diyos. Gusto mo ng pagpapala? Mag-alab ka sa pakikipag-ibigan mo sa Diyos. At paano natin iibigin ng Diyos? Ang Diyos ay hindi nakikita, pero yung asawa mo nakikita mo. Kaya pag inibig mo ang iyong asawa, iniibig mo ang Diyos. Pag inibig mo ang iyong mga anak, iniibig mo ang Diyos. Pag inibig mo ang iyong tatay at nanay, iniibig mo ang Diyos. Kaya napakasimple po ng pagsasabuhay ng pag-ibig. Kaya nga kung ating unawain, pag una ang pakikipag-ibigan sa Diyos, iwan ka man ang boyfriend mo. Hindi ka masasaktan. Bakit? Sapagkat hindi ka naman kailanman iiwan ng iyong asawa na si Jesucristo. Jesus Christ is our husband. So si Jesucristo po ang asawa nating lahat because as a body of Christ, we are the bride of Christ. The church is the bride of Christ. Kaya nga, unawain mong mabuti, hindi ka po masizero, hindi ka masisilat, lagi kang pagpapalain. I will never leave you, I will never abandon you, I will never fail you, nor forsake you, nor let you down, because I love you so much. E ano ang katibayan na iniibig ka ng Panginoon ng labis? Inialay niya ang kanyang buhay. Kaya ang umiibig ay yung nag-alay ng kanyang buhay sa kanyang kapwa. Kaya pag inibig mo ang iyong asawa, tinutularan mo si Jesucristo na inialay niya ang kanyang buhay. Kaya pag inibig mo ang iyong tatay at nanay, iniaalay mo ang iyong buhay sa iyong tatay at nanay. At ito ang sasabihin ko sa iyo, hindi ka maghihirap at hindi iiksi ang iyong buhay. Bakit? Dahil ikay nabubuhay sa pag-ibig. Ang nabubuhay sa pag-ibig, hindi nadadaig ng pagsubok. Laging nasa ibabaw at rurok ng tagumpay. Sapagkat kay Jesucristo, higit pa tayo sa mananagumpay. Huwag mong hahanapin ang kaligayahan sa tao at huwag kang hahanap ng lakas ay sa tao sapagkat ang lakas ng tao ay marupok at ayaw ng Diyos ng may karibal. God is a jealous God and He desire only Him as your love sake. Siya lang, ang gusto niya, siya lang ang iniibig natin. Kaya nga, ang sino mang iibig ng higit sa kanyang asawa o kapatid, ay hindi karapat-dapat sa akin. So, sa makatwid, yung pag-ibig ko sa aking asawa ay aakay sa kanyang pakikipag-ibigan kay Jesucristo. Hello? Kaya nga ating unawain, laging patungo yung ating iniibig upang sila rin ay umibig sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga kung atin pong unawain at yung pag-aaralan ng Book of Ephesians, ito po ay 6 na kapitulo, 6 chapters. At yung pagitan lamang ng 5th chapter at 6, yun pong pagitan bago na isulat yung 6th chapter, yun po'y nagkaroon ng pause for 10 years bago nasundan yun ni Apostol Pablo. At si Apostol Pablo ay hindi basta sumusulat hanggat wala siyang naririnig sa banal na espiritu na kapahayagan. So pag siya po'y sumulat, narinig niya. Katulad din ng Panginoon na ang sabi niya, hindi ako nagsasalita maliban kung ano ang narinig kong sinabi ng aking Ama. At hindi ako gagawa malibang sa nakita kong ginagawa ng aking Ama. Kaya nga kung atin pong unawain, ang first love po ay pagbibigay ng oras, ikaw at ang Diyos. Habaan mo ang oras ng pakikipagniig sa Diyos, ikaw at ang Diyos. Hello. Yun. Magandang hapon po sa ating lahat. Narito po ako upang magpatotoo sa inyong lahat. Kasi po nung nakaraang buwan po,
last November, sinabi sa akin, meron kasi po yung mata ko medyo may diferensya, hindi na halos makakita. No? So ngayon, ang ano sa akin, advice ng doktor, opera na siya. So ngayon, yung ano ng doktor sa akin, na wala naman siyang kasiguruhan. Kasi hindi niya sinabi sa akin kung after operation, makakakita na ako. Wala siyang kasiguruhan. So ngayon, nag-iisip ako, sabi ko ganun, ang ano ko, magpapa-opera kaya ako o hindi. So sabi ng asawa ko sa akin, tamang-tama ho, nung nakaraang linggo po, nung umatin po kami rito, narinig ko po yung isang patoto ng kasister natin, yung tungkol sa, na rin siya, yung sa blood pressure niya, o operahan siya, tapos ganun. May yung doktor na kailangan, na siya, operan. Pero hindi siya nagpa-opera. So ngayon, pinanindigan niya lang na, na mahal siya ng Panginoon Diyos natin, hindi siya nagpa-opera, tapos, so yung mga blood pressure niya, tumaas yun. Ngayon, nagtiwala lang siya sa Panginoon natin, so nag-normal lahat yung yun ang sa akin na nagput sa ko na, sabi ko ganun, bakit nga, sabi ko ganun, na ang Panginoon nga natin ang nagpapagaling bakit hindi natin, ba't ako magdadoubt? Sabi ng asawa ko, magpapa-opera ka ba? Sabi ko, hindi na. Sabi ko, na-experience ko kasi po, ang doktor, wala pong kasiguruhan sa sinasabi niya sa akin. Pero ang Panginoon Diyos, alam kong may kasiguruhan po ako sa Kanya. Amen. Na makakita. Kaya nung time na yun, sabi ng asawa ko, magpapa-opera ka. Sabi ko, hindi. Sabi ko ganun. Ibibigay ko na lang yung operasyon ibibigay ko na lang sa gawain. Sabi ko, alam ko na hindi ako papabayan ng Panginoon. So ngayon po, ngayon po na siguro mag-iisang buwan pa lang, ang laki na po ng development ng mata ko. Amen. Medyo nakamaliwanag na po. Hindi man po ganun ka-normal, pero ang laki na po ng pinagbago. So ngayon kung nagpa-opera ako sa doktor, alam ko na wala nga siyang iniwan na kasiguruhan sa akin, pero alam ko ang Panginoon Diyos, alam kong hindi siya papayag na hindi ako makakita. Kaya alam ko ngayon, ang laki-laki po ng development. Maraming po salamat sa Panginoon Diyos. Pinupuri ko ang ating Panginoon Diyos. Napakadakila niya. Napakalaki ng pagmamahal niya sa atin. Amen. Talagang pinapakita niya na buhay sa buhay natin. Maraming po salamat sa inyo. Amen. Hallelujah. At mai-enjoy mo po ang presensya ng Diyos. Sapagkat napakaliwanag po, be still and know that I am God. For those who know their God shall become strong and they shall do exploits. Kaya nga atin pong unawaing mabuti, maganda ang nakatakda sa iyo. Kahit na po hindi mo maunawaan kung ano yung nangyayari sa iyo, dahil hindi po natin ito maunawaan, dahil hindi po natin hawak ang buong plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga po ang pagtataka natin ay dahilan sa hindi natin alam yung from point A to point B. Hindi po natin alam yun, pero alam po ng lubusan ng Diyos yun. Kaya't kailangan tayo po'y dumipende sa Kaniyang pagsisiwalat every day. Desire to hear a revelation from the Lord each day. Ihangarin mo po yun. Kaya nga po, ang unang 3 kapitulo is about what you have in Christ. Pag binasa po ang chapter 1 hanggang chapter 3, angkinin mo na yung lahat ng naruroon, yung mga what He has given, what He has granted. So, iyo po lahat yun. Iyo pong angkinin yung from chapter 1 to chapter 3. And then yung from chapter 4 to chapter 6, yun po yung appropriation. Iyo pong gagamitin yung mga pagpapala mo.
Kaya nga kung ating unawain ang layunin kung bakit tayo ay pinagpapala ay upang magkaisa ang katawan ng Panginoong Hesukristo at nang sa gayon, hindi malito ang sinuman. At upang mangyari po ito, kailangang patindihin natin ang unang pag-ibig. Go back and restore your love relationship with Jesus. Magbigay ka ng marami at mahabang oras sa iyong pakikipagniig sa Panginoong Hesus. Yun po yung unang ating gawain. Basta nakita mo po yung first, hindi po yun pwedeng maging second. Pag sinabi pong first, ito po ay laging una. First thing first. Huwag kang gagawa hanggat hindi ka nakikipagniig sa Panginoon. Napakaganda po ng makipagniig sa Panginoon. Kaya nga sabi ni David sa 27:4 ng Psalms, iisa ang kanyang minimithi. At ang sabi po niya, one thing have I desired of the Lord, that is what I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord forever, to behold His beauty and inquire at His temple. So isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon. At ang hanapin ang kanyang mukha at manirahan sa kanyang templo at makita ang kanyang kagandahan. So ang maunlad na buhay po ay yung minimithi mo na ikay magkaroon ng maraming oras na wala kang hahangaan, kundi ang Diyos. Pag tinitingnan ko po ang asawa ko habang siya ay natutulog ng mahimbing, dahil lagi kong hinihiling sa Diyos na siya ay magkaroon ng mahimbing na pagtulog at walang anumang masasamang panaginip. Ang nakikita ko po sa kanyang pagtulog ay mukha ng Panginoon. Dahil laging tandaan po natin, tayo po ay bahagi ng iisang katawan. So one thing have I desired, not two things, one thing have I desired of the Lord. That will I seek after. Kaya pag meron ka pong pangunahit iisang adhikain, yun po ang pagsumakitan mo. At ano po yung kanyang one desire? That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. So pansinin po natin, iisa ang kanyang hinahangad at minimithi, makapanirahan sa bahay ng Panginoon. Hanggang kailan? All the days of my life. At ano ang gagawin niya sa bahay ng Panginoon sa buong mga araw ng kanyang buhay? To behold. Yun pong word na behold is to look at with intensity of a desire na ma-appreciate mo yung kanyang kagandahan. And to inquire in His temple. At magtanong sa kanyang templo. So magtatanong siya sa Diyos. At ano ang itatanong ni David? Ano ang itatanong natin kapag tayo nakikipagniig sa Diyos? Itatanong natin kung ano ang iuutos sa atin. Itatanong mo sa Panginoon, ano po ang gusto mong aking gawin? Sa Luke 17:10, huwag ka pong maghihintay ng parangal kapag ikay sumunod sa Diyos. So likewise, when you shall have done all those things which are commanded you, say, we are unprofitable servants. We have done that which was our duty to do. So, kapag pinaigib, pag-uwi sa bahay, at kanyang ipinaghanda ng panghugas ng paa yung kanyang Panginoon, at kanyang ipinaghanda ng hapag ng kainan ang kanyang Panginoon, hindi siya pasasalamatan ng kanyang Panginoon dahil kanyang
pananagot at katungkulan yung kanyang ginagawa. At yung pagsalita niya, we are unprofitable servants. Naglilingkod siya. Bakit ang sabi ng Panginoon? Panginoon mismo ang nagsasabi rito, kami ay walang pakinabang na mga lingkod sapagkat ginawa lamang namin ang aming katungkulan. So saan may pakinabang? Doon din po sa ipinagagawa niya. Pero gagawin mo yun ng higit kaysa pangkaraniwang tao. Hello? So pag inutusan yung lingkod ng isang bareles, hindi siya hinto, gagawin niyan 2-3 bareles. Ang duty ay doon sa isang barilis na iniutos, pero nakita niyang walang laman yung 2, pinuno rin niya. Doon may pakinabang sa 2 hindi naman ipinagagawa na kailangan na gawin. Laging ang isang pinagpalang lingkod ng Diyos may nakikitang gagawin. Hindi niya hahayaan na yung iniutos lamang sa kanya ang kanyang gagawin. Hahanap siya ng pwedeng magawa. At laging merong extra na gagawin dahil doon papasok ang revelation. Amen po ba? Kaya nga po sa simpleng pagsasanay, sa bahay lang ipinakikita ng Diyos ang mga dapat kong ayusin bilang lalaki at ama ng tahanan. Nakikita ko yung mga bagay na hindi nakikita ng aking asawa. Sapagkat ipinakikita yon. Why? Dahil ang aking puso't isip ay nakatingin dun sa pwedeng maging pakinabangan ng aking buong pamilya. Ako'y handa na laging makita ko yung mga bagay na pangkaraniwa hindi mo mapupuna. But because of the spirit of revelation, isisiwalat kung ano. Bago mangyari na maubos yung kailangan mo sa bahay, ipararamdam na agad ng banal na Espiritu. At kailanman na hindi ka daranas ng kakapusan. Why? Dahil ikaw ay may puso na laging handa sa iyong maririnig. Kaya nga po, katulad lang kagabi pagkatapos na manggaling kami sa probinsya, may nakalimutan ako at yun ay napakahalaga sa akin. At malayo na kami sa labas ng bayan. Normally po yun sa normal na tao, magsisisihan. Bakit nakalimutan? Di ba? Gano'n. Pero hindi po. Balik tayo. Dahil ayos lang naman. Ang lagi pong katwiran ko, kahit pa ako'y bumalik ng 2 ulit. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? Paanyaya sa lahat ng ating mga taga-subaybay para sa ating Friday Night Revival Meeting sa darating na March 6, March 13, March 20 at March 27. Maranasan ninyong dakilang pagkilos ng banal na Espiritu at makita ang kagilagilalas na pagkilos ng Diyos sa ganap na 6:30 ng gabi sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg?
Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggorante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin, at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Basta ako'y may sasakyan. Kahit magkaligaw-ligaw ako, basta ako'y may sasakyan. Matututo ako doon sa aking pagkaligaw at matutuntun ko yung aking pupuntahan sa pamamagitan ng pagtatanong. At ganyan din po ang paglutas sa suliranin. To behold your beauty and to inquire at His temple. Yun pong pagtatanong sa Diyos, bakit po ba hindi ako ma-promote? Ano po ba ang dahilan? Ano po ba ang kailangan kong gawin? Ano po ba? Di po ba sa website, nagtatanong ka doon sa website kung ano yung mga dapat mong ihanda? At ililinya sa iyo yung mga requirements? Kaya nga ating unawain, ang atin pong pag-unlad ay nasa ating pagtatanong at ang pagtatanong natin ay batay sa mga pangako ng Diyos na isinulat. Kaya nga, pag may tatayuan kang pangako ng Diyos, asahan mo na ito ay gagawin ng Diyos. Kung kailan ang Diyos ang masusunod. Kaya nga po itong sulat na ito ni Pablo ay sulat ng pag-ibig sa mga taga-Epeso dahil ang problema, atin pong pansinin, yung pinuna ng Panginoon sa mga Kristiyano sa Efeso at yung pagsulat ni Pablo, kung iyo pong babasahin ang Book of Ephesians, sumusulat ako sa inyo by revelation of the Holy Spirit. So hindi po kasama ni Juan si Pablo. Nung ipahayag sa Patmos Island, yung napuna ng Panginoon na kakulangan ng simbahan sa Efeso. Napakalayo po noon dahil si Pablo ay marahil ay patay na nung panahong yun. At si Juan, ang pinakaiibig ng Panginoon, nasa isla ng Patmos. Eh bakit naman naisulat niya yung sinabi ng Panginoon kay Juan? Ano ang dahilan at naisulat niya? By revelation. Kaya dito po sa letter na ito, maririnig mo at mababasa yung salitang revelation. Revelation, kapahayagan. Alam mo, kung iyong maunawaan at kung ikaw ay laging makikinig sa kapahayagan ng Diyos, hindi ka mananatiling bansot sa iyong pananampalataya. Mahirap po yung mapalagay ka sa aklat ni Timoteo. They have the form of godliness. Sila may anyo ng pagiging maka-Diyos, mukha silang Kristiyano, pero walang kapangyarihan ng kanilang buhay. They lack the power thereof. Ano po ba yung kapangyarihan? Yung pong kapangyarihan ay authority and ability. Kaya nga, kapag nandun ka po sa authority and ability, kahit po imposible yan, hindi ka matatakot sapagkat alam mong kasama ka ng Diyos. Amen po ba? Walang magiging imposible sa mga sumasampalataya. Kaya nga, ang kakapusan natin sa pera ay pagkakataon mo, hindi pagkakataon ng Diyos, pagkakataon mong makaranas na ang Diyos ay magpapala ng hindi mo pinagpaguran. Makinig ka lamang mabuti at makikita mo ang isang transaksyon. Naalaala ko ang isang lingkod ng Diyos. Basta siya nagkukumpisal lang, kinukumpisal niya, nagbubulay siya, na gusto ko naming magkabahay. Pero ako po ay pastor lang. Ibig ko pong magkabahay. At dumating ang isang araw na may nag-alok sa kanya ng isang negosyo na hindi naman niya linya. At nung siya po'y pumasok doon sa negosyong yun, nakuha niya ang lahat ng kailangan niya para magkabahay. At pagkatapos, nagsara yung negosyo. Pero yung pastor ay may bahay na. Hello? So it is by revelation that success
will be obtained. It's not by profession. It's not by intelligence. It's always by revelation. Though profession is good, pero laging tandaan mo, hanggang lamang ang abot nating karunungan ay sa napag-aralan natin, nabasa natin. Pero ang revelation, it's beyond our reason, beyond our imagination. Kaya kung iyo pong unawain, I will inquire of the Lord. Sa templo ng Diyos, ako ay magtatanong sa Diyos. Kaya kung ano man ang profession mo, iyo mo nang isa-isang tabi yung iyong pinagdalubhasaan. At aminin mo sa Diyos, Panginoon, ito po yung trinabaho ko. Ito po yung pinagpunyagian ko. Ito po yung aking pinagpaguran. Ang sabi ni Apostol Pablo, I count it all as rubbish in order to win Christ. Para magika pong matagumpay sa negosyo, kailangan si Kristo muna ang iyong mapagtagumpayan. At kapag napagtagumpayan mo si Yesu Kristo, ang ibig sabihin, umaasa ka lamang ay sa Kanya ng lubusan. At iaangat ka ng Diyos sa iyong propesyon, pararangalan ka, at ang pagpaparangal sa iyo ay kakaiba ang magiging iyong pagtatrabaho, higit kaysa dun sa ang ipinagmamalaki ay yung kanilang utak. Sapagkat maraming hindi alam ng utak ng tao na alam ng karunungan ng Diyos. Kaya nga kung ating unawain, your body is the temple of the Holy Spirit. So saan ka mag-i-inquire? Sa iyong espiritu. Hello? Kaya nga, unang-una na dapat mong maintindihan, lahat ng pagpapalang kailangan mo nasa iyo ng buhay. Wala po yan sa abroad. Wala po yan sa negosyo. Yan po nasa iyong puso na bago ka palikhain. Tingnan po natin at siyasatin. So, pansinin po natin yung aking pagsunod sa Diyos. Kahit na magpabali-balintong ako, hindi ko magagawa itong nangyayari sa akin. Sa laki at mahal ng ministeryo, sa laki ng halagang kailangan, if not for God, hindi ko po ito maiipagpatuloy. Kaya nga sabi ni Pablo sa Ephesians 1:3, pakikita ko po sa inyo na nasa inyo na ang inyong pagpapala, wala doon sa negosyo ninyo. Bago pa kayo may negosyo, nasa inyo na ang lahat ng pagpapala. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So, hindi na po tayo maghahanap ng pagpapala dahil tayo ay pinagpala na. You are blessed with all spiritual blessings. So, spirito po muna. And wisdom is spiritual. So, you need revelation so that you can apply it into your practical living. So, i-convert mo yung spiritual blessings mo into a natural blessing na mahahawakan mo. Hallelujah. Kaya kailangan po dito ang buhay na relasyon ng pakikipag-ibigan. Kaya wag mo sasayangin ang iyong kabataan. Ang sabi nga ni Solomon, while still young, remember the Lord your Maker. Habang ikay bata, huwag kang maging katulad ng isang paslit. Seryosohin mo ang Diyos dahil seryoso ang Diyos sa iyo. Who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Ang sabi ng verse 4, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world. Ikaw at ako ay hinirang na ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig. So ikaw at ako ay nakaguhit na sa plano ng Diyos. Wala pa ang planeta, nakaguhit na tayo sa plano ng Diyos because Jesus is the author and finisher of our faith. Amen po ba? At bakit tayo hinirang? Para saan? That we should be holy and without blame before Him in love. So paano tayo magiging banal? In love. So nasa iyo ang lahat ng pagpapala para ikay mabuhay sa pag-ibig.
Amen? At ano ang kabanalan? Ikaw ay umiibig. At sa Ephesians 3:9, and to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ. Verse 10, to the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God. So, sino ang pinagkalooban ng Diyos ng manifold wisdom? Sino raw ang binigyan ng napakaraming karunungan? The church. And who are you? You are the church. Amen? Kaya kung maintindihan mo ito, nasa iyo ang lahat ng karunungan, hindi mo lang tinutuklas, ikaw ay napakatalinong lalaki, ikaw ay napakatalinong babae, and God desire you to be great in His sight. Dahil yun ang pagkalikha sa bawat isa sa atin. Oh, ang Diyos po'y napakabuti. Sa 4:1, live a life. Sabi dito sa 4:1, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith you are called. So, at kung magkagayon nga ako na bilanggo ng Panginoon ay namamanhikan at nakikiusap sa inyo na kayo'y mabuhay ng karapat-dapat sa pagkatawag sa inyo, sapagkat yun ang inyong bukasyon. Pag sinabi pong bukasyon, yun po ay totoo sa iyong kalooban. You love to do it again and again, na hindi ka napapagod at hindi ka nagsasawa. At ang sabi po sa verse 15, ang sabi po dito, but speaking the truth in love may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. So as part and member of the body of Christ, tayo po ay kailangang, ano po ang sabi rito? That you may grow up into Him in all things. Na ikaw at ako ay umunlad, na ikaw at ako ay lumago, na ikaw at ako ay lumaki sa Kanya sa lahat ng mga bagay sa ating buhay, sapagkat siya ang ulo. At siya ay si Kristo. Kaya sinasabi ninyo ang katotohanan na puspos ng pag-ibig para kayo ay lumago, lumaki sa lahat ng mga bagay. Name all, yun pong mga bagay sa iyong buhay. Ano ang mga bagay sa iyong buhay? Ikaw po ay tinakda para magtagumpay. Walang bahagi sa ating buhay na hindi nasakop ng pangako ng Diyos. Kaya napakahalaga rin po, at ang sabi po sa 5:10, so napakaganda po, sunod-sunod. Proving what is acceptable unto the Lord. Ano po ang ibig sabihin? Iyong siyasatin, iyong pag-aralan, ano ba ang tanggap ng Panginoon? Ano ba ang makaligayahan ng Panginoon? Ano ba ang nakalulugod sa Panginoon? At kapag ganito, at ang sulat dito ay tungkol sa mga asawa, sa mag-asawa, na babae at kanyang asawang lalaki. At ito rin ay isinulat niya ang tungkol sa relasyon ng mga anak sa kanilang mga magulang, ng mga alipin at ng mga Panginoon o ng mga empleyado at ng mga employer. Kaya nga po sa kabuuan, ikaw at ako, noon pa ay nilikha na ng Diyos na matagumpay. At ang ating gagawin, tuklasin natin kung ano yung nasa sa iyong puso. Nasa iyong espiritong matagal ng panahon. Amen? Kaya nga unawain mong mabuti kung ano yung iyong kalagayan ngayon. Pag natuklasan mo, diyan ka uunlad. Diyan ka itataas. Diyan ka iaangat ng Diyos. At kailan mo napupuna na ikaw ay malapit ng itaas ng Diyos sa punto na suko ka na dahil hindi mo na alam ang gagawin. Yun po yung sandali na ikaw ay kinakatagpo ng Diyos. Sa punto ng pag-give up, yun po yung
Yun po yung right timing of God's visitation in your life. Kailan po kinatagpo ng Diyos si Pablo? Nung siya po'y pagod na sa paghabol sa mga Kristiyano, hindi niya maapula, hindi niya mapigilan ang mensahe ng Panginoon. Kaya siya kinatagpo ng Panginoon sa Damascus sa Acts chapter 9 at ang sabi ng Panginoon, Pablo, Pablo, Saul, Saul, Saulo, Saulo, bakit ako ay pinag-uusig mo? At ang sabi ni Pablo, na biglang nabulag, ang sabi ni Pablo, sino ka po, Panginoon? Ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Kaya nga ating unawain po, mag-umpisa ka ngayong gabi na lagi kang sumangguni sa Diyos. At kailangang magkaroon ka ng susulatan dahil makakarinig ka sa Diyos. Makakarinig ka sa Diyos. At isulat mo lang yon, tapos idalangin mo yung iyong isinulat at makinig ka uli. Hanggang sa maintindihan mo kung ano yung mensahe sapagkat sa umpisa ay parang puzzle. Pero habang ikaw ay nagpapatuloy magtanong, magliliwanag po yun dahil habang ikaw ay nagtatanong, nabubuo ang isang malawak at malalim na pag-ugat sa pag-ibig. At ang sabi po ng 3:18, Ephesians 3:18, at ang sabi po dito, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height. So ating pansinin po, ito po'y parang container. Ano po? May sukat nung lawak, nung taas, nung lalim, at nung lapad. Ano ang ibig sabihin nun? Enclosure o container. At pansinin po natin sa verse 19, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that you might be filled with all the fullness of God. And what is the fullness of God? The love of Christ. Kaya kapag ikaw po ay puspos ng pag-ibig ni Kristo at ang kapuspos ay paniwalaan mong iniibig ka kahit ikay nabigo, paniwalaan mong iniibig ka kahit ikay dumaraan ng pagkakasakit, paniwalaan mo huwag mong pag-aalinlanganan. Basta laging tandaan mo, ikay mananatili na puspos ng kapuspusan ni Kristo. Bakit? Dahil ikay iniibig. Hindi ka madadaig nung iyon dinaraan ng pagsubok. You know why? Dahil doon po sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga po ang sabi sa Roma 8 sa talatang 35, Romans 8:35, who shall separate us from the love of Christ? So, pansinin po natin, kapag nararanasan mo yung tribulation, isang intensyon ng tribulation, kapighatian, kabiguan, isa ang layunin yan, huwag kang maniwalang iniibig ka ni Kristo. Pero kahit nasa punto ka na ng panghihina, basta isigaw mo, iniibig ako ni Kristo. Amen? So ano ang mga kasangkapan para ihiwalay tayo sa pag-ibig ni Kristo? Distress, panganib, persecution, pag-uusig, taggutom. Magpapasko na pero wala ka pang keso di bola. Pero laging tandaan mo, may keso di bola ang Pasko o wala, iniibig ka pa rin ng Panginoong Hesukristo. May bonus o wala, iniibig ka pa rin ng Panginoong Hesukristo. Amen? Huwag mong hayaan. Nung wala ng bonus ay akala mo ay nawalan ka na ng kung ano. Hindi po. Inihanda ka ng Diyos higit dun sa bonus. Amen? Inihanda ka ng Diyos sa malalaking pagpapala. At kapag ikay nagtagumpay na nanatili ka sa pag-ibig ni Kristo at ano ang pananatili sa pag-ibig ni Kristo, ikaw ay nagpapahintulot, gawin mo ang lahat ng ibig mo sa katawang ito, gawin mo ang lahat ng ibig mo sa buhay na ito, at presto, magugulat ka yung 50 taong tinarabaho ng kaibigan mo sa isang kisap mata, in 24 hours, probably, makagagawa ang Diyos ng himala sa iyong buhay, even in a single hour. Oh, purihin ng Panginoon. Give Him freedom to do His work through us. At ang sabi po sa verse 39, ano po ang sabi? Nor height, nor depth, nor any other creature. So ang dami po ng ikaw ay hahadlangan at pipigilan kang magpatuloy sa paniniwalang iniibig ka ng Diyos. Paniwalaan mo lang. At ikagugulat mo sapagkat isang araw, yung promotion mo, ang sabi niya,
He is the one in charge to put up and to pull down. So kung kailangang alisin yung supervisor mo para ikaw ang ilagay, merong isang kapatiran na laging pumupunta dito sa opisina at nakikipag-fellowship silang, grupo sila. At ang sabi niya, alam mo, Pastor, iba talaga ang Diyos. Siya po'y assistant lamang ng CEO. Pero dahil po sa kanyang laging pakikipagniig sa Diyos, dahil ang salita ng Diyos, pag ipopromote ka, alisin niya yung hadlang. So inalis ng Diyos yung CEO at ini-assign ay sa Indonesia. Kaya siya ngayon ang CEO ng international, multinational corporation dito sa Makati. Paano siya na-promote? Nagtiwala lang siya, trabaho lang siya ng todo. At puri lang sa Diyos ng todo. At dumating ang takda niya. Inalis yung sagwil at inilagay ay siya. Hello. Ngayon, tayo po'y nadadaig dahil sa pangangatwiran. Ay, Pastor, siya yon sa akin iba. No. Maging sino ka man, kaya kang iangat ng Diyos. Amen? Iyong huwag pag-aalinlanganan ng Diyos. Paniwalaan mo kahit ano ang mangyari, paniwalaan mo na ikaw ay pinagtagumpay na ng Diyos. Dahil in Christ, we are more than conquerors. He that is in us is greater than he that is in the world. Kaya nga po ating unawaing mabuti, ikaw po ay iniibig ng Diyos. Huwag na huwag mong pag-aalinlanganan yan. Ano ang katibayan na iniibig ka ng Diyos? Bumalik tayo sa Romans 8 verse 31. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Verse 32. He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Malaya at walang makapipigil sa kanya na ibigay sa atin ang lahat ng mga bagay na kailangan natin. Sa 2 Corinthians 8 or 9 verse 7. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Verse 8. And God is able, sabihin mo, and God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. So bakit ka pasasaganain ng Diyos? Para ikaw ay magkaroon ng napakaraming mabubuting gawain, ng pagtulong sa dukha, ng pagtulong sa mga kapuspalad, para ikaw ay magkaroon ng maraming gawain sa pagtusto sa gawain at proyekto ng simbahan, para ikaw ay maraming maitulong at maiambag sa pangangaral ng mabuting balita sa buong daigdig. Ano po ba sa Tagalog ang pagkaintindi ninyo sa always? Lagi. So, hindi ka magkakaroon ng sandali sa iyong buhay at ng araw sa iyong buhay na magkukulang ka. Always, sabihin natin, always having all sufficiency in all. Wow! Purihin ang Panginoon. May abound to every good work. At sa verse 11, so sufficiency, all sufficiency. And then sa verse 11, being enriched in everything to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God. Kapag ikaw po ay maraming pagpapala, kapag ikaw po ay maraming tagumpay, marami ang mai-encourage sa iyo. At marami ang magpapasalamat sa Diyos sapagkat ikaw ay nakadaupan niyang palad, sapagkat ikay buhay na patutuo ng mga pagpapala ng Diyos. Amen? At ang Diyos po ay malulugod sa Kanyang inaasahan sa iyo at sa akin. Kaya nga po ngayong sandaling ito, pagibayuhin mo ang pag-ibig. I have a new commandment, love one another as I have loved you. So ang isa pong umiibig ay nagpapatawad sa
dito po tayo magtatapos, kailangan magpatawad ka sa iyong boyfriend. Amen. So, sa Matthew 6:14. For if you forgive men their trespasses, plural, at kung patatawarin mo ang mga tao sa kanilang mga pagsalansang, your heavenly Father will also forgive you. Verse 15, but if you forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Kaya nga, kapag meron pong tao tayong kinasasamaan ng loob, by all means, because of love, patawarin mo po sila. Sa 1 John 2:9, it's about forgiveness. He that saith he is in the light and hateth his brother is in darkness even until now. Ano po ba yung hateth? Muhing-muhi. Makita ko lang ang mukha niyan. Antipatiko yan lalaking niya sa akin. Kung pwede lang. Wag po. Alisin mo po yun. Hindi yan magandang kalagayan. Alisin mo ang pagkamuhi sa mga taong sumira sa iyo. Sapagkat kung hindi ka po magpapatawad, ano ang sabi? Is in darkness even until now. At sino raw po ang, bakit po kaya brother ang nakakaaway at hindi estranghero? Sabi nga ni David, kung ang kaaway ko lamang ay hindi ko kakilala, madali para sa akin. Pero ang aking kaaway ay mismong kasama ko sa palasyo. At ito'y napakahirap sa akin. Kaya nga po ngayong gabi, tayo po ay magpasalamat sa Diyos sa katotohanang naipahayag at nasiwalat. Ikaw po ay pinagpala na bago ka pa naging tao. At ikaw po ang mithiin ng Diyos sa iyo ay ikay tustusan ng lahat ng iyong kailangan. Para pag may lumapit sa iyong tao, may maiaambag ka sa kanila. At nais ng Diyos na maraming magpasalamat dahil sa iyong kabutihan. Tayo po ay manalangin. O Diyos, kami po ay nagtitiwala at ganap na iniaasa ang lahat sa iyo. Pagpalain mo nga po kaming lahat at maranasan namin ang katiwasayan para po at alang-alang sa banal at dakila mong pangalan at marami po ang labing magpuri at magpasalamat sa iyo araw at gabi sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan na anumang uri ng sakit o karamdaman yan? Paanyaya sa lahat ng ating mga taga-subaybay para sa ating Friday Night Revival Meeting sa darating na March 6, March 13, March 20 at March 27. Maranasan ninyong dakilang pagkilos ng banal na spirito at makita ang kagilagilalas na pagkilos ng Diyos sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan.